at future ng mga anak nyo, ng mga susunod na henerasyon. Kaya magkaisa tayo. Kung nabutol tayo ng pagkakaisa na pinangako niyang Marcos na yan, sisimulan natin ngayon na magkaroon ng magandang pagkakaisa ng Philippines. Magaling na leader ni former President Duterte. Dapat lang lumabas na. Tama yung mga nagsabi na susuportahan na si PRRD. Lumabas kayo. Bakit hindi kayo lumabas? Pagpakita kayo dito. Pakita nyo yung full support kay PRRD. Hindi ko gusto yung ginawa nila. Wala bang alisan, sir? Hanggang hindi pa Walang alisan, walang alisan. Walang alisan. Laban tayo, laban para kay PRRD. Nawagan mo sa lahat ng mga Solid Duterte na kasama natin noon. Lahat ng retired na PNP at saka PC dati, AAP, punta kayo dito para ipagtanggol natin si PRRD. Nakinabang kayo sa increase ng salary. Saan kayo? Lumabas kayo! Ipakita nyo yung suporta kay PRRD. Inataasan kayo ng sweldo. Wala saan ang mga bayak nyo. Ipakita nyo. 30 years din akong nasa servisyo pero hindi ko gusto yung nangyari kay PRRD. Si Torre, walang bayak yan. Ngayon lang akong nakarinig na si PNP sasabihin ang nag-drugs, hindi adik. Anong klaseng si PNP ka? 30 years din ako sa servisyo pero yung sinabi mo hindi tama. Anong klaseng PNP ka? PNP chief, sasabihin mo sa buong Pilipinas na nag-drugs, hindi adik. Anong klase kayo? Sir, bilang isang dating opisyal PNP, uniform personnel, ano po ang inyong saloobin? Bakit nagkaganito ang ating bansa sa pamumuno ni BBM at ni Marvel? Eh, bangag sila di ba? Bangag. Eh, siguro, yan lang yung kaya nila kasi puro sila bangag. Baka si PNP bangag na rin. Adik kasi, adik! Lumabas kayo, mga retired! Saan yung mga retired? AAP, PNP, dating mga PC, lumabas kayo! Hello. Para suporta natin si PRRD. Nakinabang kayo mga retirees, na-increasean din kayo. Hindi kayo lumabas. Ipakita natin yung suporta natin kay PRRD. Hindi natin ibibigay si tatay! Naging emotional po kayo, sir. Bakit gano'n na lang ang pakiramdam mo ngayon? Alam mo, naiyak ako kay PRRD nung hinuli siya sa airport eh. Masama talaga ng loob ko. Hindi ko kaya na mangyari sa kanya yung ginawa nila. Ibang klase silang tao. Parang wala silang mga puso. Hindi ko alam kung anong klaseng tao sila. Kaya panawagan ko sa mga retired. Kumilos tayo! Kumilos tayo! Andito lang kami, andito ako. Kaya kong sumuporta kay PRRD kahit anong mangyari. Sir, sa tingin mo ba ito na yung panahon na magsilabasan ng mga retired PNP, mga uniform personnel na nampunan ng pagiging magaling na leader ni former President Duterte? Dapat lang lumabas na. Tama yung mga nagsabi na susuportahan na si PRRD. Lumabas kayo. Bakit hindi kayo lumabas? Pagpakita kayo dito. Pakita nyo yung full support kay PRRD. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Yan po dating Sa tayo. Ang tanging magagawa nating magandang bagay ngayon sa bansa natin ay panalangin sa mga OFW tungkol sa ating Pangulong Duterte. Panalangin natin ang kalusugan ng Pangulong Duterte kasi hindi maganda ang kanyang kalusugan ngayon. About sa mga kabataan? Sa mga kabataan na katulad natin, natutuwa akong dami ko rin kabataang nakita dito. So ituloy natin yan kasi sabi nga kabataan ang pag-asa ng bayan. No? At ang piliin ng Duterte ay isang magandang desisyon para sa ating bansa. Kasi hindi mo lang pinaglalaban ng Duterte, kundi yung buong Pilipinas. Alright, yan. Yan, shout out. Yan. Denzel, yan. Yan. hello din. First time. Oo nga, ngayon na. Boss, Naglalabo pagka... sir, last Madilim po, madilim. anong naramdaman mo na nabalita na inaarestuhin si Tatay Digong? Sorry po? Ano yung naramdaman mo na aarestuhin si Tatay Digong? Siyempre, noong una nating narinig na aarestuhin ng Tatay Digong, hindi ako kinabahan pero natakot ako para sa Pilipinas. Kasi naalala ko yung
takot na naramdaman natin nung martial law, nung ang tatay niya yung nakaupo sa gobyerno. Siyempre, ayaw nating mangyari yan, di ba? At siyempre, kapag kami takot, nagkakaroon ng kaguluhan at nagkakaroon ng divisyon, nagkakahiwa-hiwalay yung mga Pilipino, kung sino-sino yung mga kinakampihan. Ayun. Sir, kung meron kang gustong sabihin kay President Duterte. President Duterte, mahal kita. Yung mensahe ko na to, personal to. Mahal kita. Mahal ka naming lahat. Nandito kami dahil mahal ka namin at alam namin na napakalaki ng pagmamahal mo para sa buong bansa. Ngayon, ito na yung panahon. Kung yung termino mo, sinapo mo lahat ng kutsa, bala, para sa pagmamahal mo sa Pilipinas, para magkaroon ng kapayapaan, oras naman namin ngayon para bumawi. Sir, bakit na lang ganun kalalim mga pagmamahal mo sa mga Duterte, lalo kay Tatay Digong? Kasi naramdaman ko yung pagbabago. Naramdaman ko yung pagbabago. Ang dami ng presidente ang dumating. Ang dami ng pangulo ang naupo. Pero si Duterte lang, yung pagkaupo pa lang, ramdam mo na may tatay ka, na meron kang ama dyan sa Malacanang. Kung baka meron kang gustong sabihin sa administrasyon ngayon, sir. Bongbong Marcos, binigyan ka namin ng pagkakataon para ayusin ang trabaho mo. Tapos ka na. Bawat linggo, tinatakpan mo ang mga tunay na problema ng bansa. Yung problema sa pagnanakaw nyo, hindi lang sa Kongreso, dyan sa Malacanang, tinatakpan mo sa pamagitan ng panggagamit mo sa pangalan ng Duterte. Bilang Pilipino, wala akong ibang hiling kundi bumaba ka. Ang pagbaba mo ang magsasalba sa buong Pilipinas. So na lang, sir, panawagan mo sa ating mga kababayan. Panawagan ko sa mga kababayan natin, huwag na tayong magkawatak-watak. Ilang taon na tayong magkakawatak-watak. Oras naman para tayo magsama-sama. Ang laban na to, ang rally na to, hindi lang para sa Duterte, para sa future ng Pilipinas, future namin mga kabataan, at future ng mga anak nyo, ng mga susunod na henerasyon. Kaya magkaisa tayo. Kung nabutol tayo ng pagkakaisa na pinangako niyang Marcos na yan, sisimulan natin ngayon na magkaroon ng magandang pagkakaisa ng Pilipinas. Saan pa kayo galing, sir? Clark, Pampanga. Galing Clark yan. So, kailan lang kayo bumiyahe? Ngayon, nung naaresto siya ng alas 10, nagpatarpulin agad ako. Ay, kayo pa yung magpagawa na. Tapos bumiyahe ka agad ako. Pasensya na, wala pa akong tulog kasi nagtatrabaho ko. Puyat ako. Alas 8 pa ako ng gabi. Hindi natutulog hanggang ngayon. Dumiretso pa agad ako dito. Nakarating ako dito alas 5. Nagsimula na tayo. Thank you, sir.